Hello, magandang araw sa inyo mga ka-solar and gardening. So for today's video, may ipapakita kaming video tungkol sa pananim na kalabasa. Babaing kalabasa na bulaklak ating padamihin. Ngunit bago ang mga iyan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming munting channel. So, una, haluan natin ang tangki ng tubig sa 10 kutsara ng foliar na ito na may mataas na nutrients sa phosphorus. Ito ang nutrients na nagpapadami ng mga sanga ng kalabasa at ang kanyang tangkay ay mananatiling malusog. Lagyan muna natin ito ng kaunting tubig para maihalo ng mabuti. Tapos haluin natin ito ng mabuti at lagyan ulit ng tubig hanggang ito ay mapuno. Pagkatapos ng ilang segundo, napuno na ng tubig ang ating tangki. Kaya puntahan na natin ang ating mga pananim na kalabasa at i-spray na natin ito sa ating mga pananim para dumami ang nutrients at ang mga tangkay nito. At ang tangkay rin nito ay magdadala ng maraming babaeng bulaklak at ang kanyaring mga ugat ay hahaba din at hihigop ng maraming nutrients sa lupa upang ihahanda bilang pagpapalaki ng mga bunga nito. Ang kaniyang mga dahon ay mananatiling katamtaman lamang. Dahil inuuna nito ang paghandaan ng kaniyang pamumunga. Ang foliar na to ang siyang magsilbing magbu sa pagpapalaki ng kalabasa at magdala ng napakaraming babaeng bulaklak. Kapag ang tinaniman na lupa, madami ring organikong sustansya, ang foliar na ito ay may NPK equals 10% nitrogen, 50% phosphorus at 10% na potassium. Ang phosphorus ay siyang mag-produce or nagpapadami ng bunga nito. Hindi ito lalapitan ng mga insekto upang iitlogan at padamihan ang kanilang lahi kasi ang dahon ng kalabasa ay matigas. At kapag ang kalabasa ay dinamihan sa pag-abono ng nitrogen, ang dahon lamang ang dumadami at saka lumambot. Ito ay paboritong kainin ng mga insekto at iitlogan. Hindi naman ibig sabihin na huwag lagyan ng abono na mayaman sa nitrogen. Lagyan natin ito pero kaunti lang. Ang dadamihan natin ay ang phosphorus upang hindi ito malaglag ang bunga at ang uunahin sa pagtubo ay ang kaniyang dahon lamang. Damihan lamang natin ng nitrogen kapag marami na ang kaniyang bunga. Paghaluin natin ang abono na mayaman sa potassium at nitrogen upang lalaki ng todo ang bunga nito at hindi malalaglag lamang. Tingnan nyo, ang kalabasaan natin, ang lalaki ng mga dahon, diba? Napansin nyo? Wala pa siyang bunga. Ang totoo niyan ay patungo pa lang siya sa yugto na mamumulaklak pa. Dahil gusto nating malapitan ang halaman at maglabas ng mas maraming babaeng bulaklak, kaya kailangan natin itong isprihan ng foliar. Kasi kung pababayaan natin ang kalabasa, madalas lalaki muna ang mga lalaking bulaklak. Kaya ngayon, magfo-foliar spray tayo ng pinaghalong calcium, boron at phosphorus rich fertilizer tulad ng fermented juice o bone meal tea. Ito ang resipe para madaling mamumulaklak na babae na bulaklak ang mga kalabasa. Huwag niya itong gagawin sa tanghali ha. Dapat sa madaling araw o hapon para hindi mapaso ang mga dahon at bukas ang mga pores nila ay uminom. At ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit mahalaga ang pag-spray ng foliar sa ating mga tanim na squash. Ang foliar ay direktang in-spray sa dahon upang mas mabilis na ma-absorb ng halaman ang mga sustansyang kailangan nito.
Dahil dito, mas magiging malusog at masigla ang paglaki ng ating mga tanim. Sa pagpapalaki ng kalabasa, isa sa mga pangunahing layunin natin ay ang magkaroon ng mas maraming bulaklak na babae dahil ito ang nagiging bunga. Kapag kulang sa sustansya ang halaman, maaaring mas marami itong lalaking bulaklak at konti lamang ang babaeng bulaklak nito. Sa pamamagitan ng regular at tamang paglalagay ng foliar, natutulungan natin ang halaman na magkaroon ng sapat na nutrients para sa mas magandang pamumulaklak at pamumunga. Mapapansin din natin na kapag maayos ang nutrisyon ng ating kalabasa, mas luntian ang mga dahon, mas matibay ang mga baging, at mas nagiging aktibo ang paglaki nito. Ang malusog na halaman ay may kakayahang makagawa ng maraming bulaklak at mas mataas na posibilidad na maging bunga ito. Mahalaga ring tandaan na hindi sapat ang foliar lamang. Kailangan pa rin ng tamang pagdidilig, sapat na sikat ng araw, at regular na pag-aalaga upang makamit ang magandang ani. Sa aming karanasan, ang tuloy-tuloy na pag-alaga at wastong paggamit ng foliar fertilizer ay malaking tulong upang mapanatiling malusog ang aming mga kalabasa. Hindi nito agad-agad ginagarantihan ang pagkadami ng babaeng bulaklak, nakatutulong ito sa mas magandang produksyon. Bukod dito, mahalaga rin ang pagiging matyaga sa pagtatanim dahil hindi agad nakikita ang resulta ng ating mga ginagawa. Kaya naman patuloy namin minumonitor ang paglaki ng aming mga tanim at binigyan ito ng wastong pangangalaga upang makamit ang masaganang ani sa hinaharap. Ang bawat pagdidilig, paglalagay ng pataba at pag-aalaga sa halaman ay isang hakbang tungo sa mas magandang ani. Sa araw-araw namin na pagpunta sa aming taniman, natuto kami kung paano mas mapabuti ang kalagayan ng ating mga pananim na kalabasa at kung paano maagapan ang anumang problemang maaaring lumitaw. Sa huli, ang aming layunan ay hindi lamang magkaroon ng maraming bunga, kundi magkaroon din ng mga di kalidad na kalabasa na maaaring maibenta o maikonsumo. At kung may tanong kayo kung bakit hindi ko sinasabi ang pangalan ng foliar, mag-comment lang kayo para ito ay aking masagot. May tanong kayo, nandoon lamang ang sagot. Basta may ideya na kayo kung ano ang NPK, madami pa akong maibahagi sa inyo tungkol sa gardening at pagsusolar sa bahay. Malalaman nyo ito pag nakasubscribe na kayo sa munting channel. Susunod kong gawin sa kalabasa. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. God bless you all. Paalam.